Hello mga katarot! Welcome na naman sa bagong video, no? Since kakatapos ko lang ng zodiac sign reading for the month of April and first week of April, so April 1st to April the 7th, no? Ang ating tema for today is pumili ng baraha. So tignan natin kung ano ang tunay na nararamdaman ng iyong mahal sa iyo, no? So medyo R18 itong um, reading na ito. And don't worry, no, kasi itong video naman is gawa for 18 sa mga may taon na 18 years old pataas. Maglalagay tayo ng mga crystals. Kung ano yung nakikiusap sa inyong baraha, yun yung pipiliin nyo. Okay? Ang pile number 1, itong amethyst. So, kung pakiwari nyo yung nakikiusap sa inyo itong amethyst, pile number 1 kayo. Pile number 2, ang rose quartz. Ang ganda nito, no? Actually, ito yung sinasabi nila nakaka-attract ng pag-ibig. Ito ay swerte. No? 1. Tiger eye. No? Swerte din ito. At protection, kumbaga. Ito yung sa pile number 3. Pwede kayong pumili ng isa, dalawa, no? Or kung gusto nyo panoorin yung buong reading, wala naman tayong problema. So, mag-start tayo. Itong barahan na to for clarification, ha? So, mag-start tayo kay pile number 1. Tabi natin siya. So, pile number 1, ito ang iyong napiling baraha. Tayo magsimula na. Calling out your soulmate. Keep an open mind. Romantic feelings. Nako, ang nakikita ko dito, no, nagsimula ang inyong relasyon na parang hindi mo siya ganun ka gusto, no? Meron ditong parang sinasabi nating wala siyang dating nung una. Although gusto mo nang magka-jowa or ready ka nang magkaroon ng jowa, no? Ang sinasabi natin dito, meron akong hinahanap na iba. Pero as time passes by, no, parang unti-unti naman nating nararamdaman na una pwede na. Ngayon, parang nai-inlove na yata ako. Parang pwedeng-pwede na, no? Nagsisimula na yung parang nahuhulog na nga kayo sa taong mahal ninyo. Bigla niyong naisip, nagdadasal ako noon na magkaroon ng jowa. So ngayon, eto na. Baka nga, eto yung aking dinasal. No? May namumuong feelings, no, sa inyong dalawa. The Not For You, Milk and Honey, and Coming to the Edge. So ang nakikita ko dito, eto yung sinasabi nilang not for me. Yung kaninang sinabi ko na nung una ayoko, hindi ako masyadong komportable na siya ang aking magiging karelasyon, no? Pero ito na nga, parang nahuhulog tayo ngayon. Parang medyo nag-aantay na rin tayo. Ano ba ang mangyayari sa aming dalawa? Or pwedeng nag-share na rin kayo ng intimate moments, no? Tingnan natin. Wow! So, ito yung tinatawag nating the death card, no? So, parang ang nakikita ko dito is, let's say, ito na ba yung tinatawag nating katugparan, no, ng ating hinihiling?
May mga bagay din dito na siguro na experience natin dati, syempre nire-reserve natin, no, ang ating sarili sa mga bagay-bagay, lalo na pagdating sa intimate moments. Ngayon, parang sinabi mo, I think ready na ako ulit, no? Wow, and the chariot. So, ang nakikita ko dito ay mukhang naku-curious din tayo, no? Kung ano ang pakiramdam, no, ng sinasabi nating makipag-share ng intimate moments sa kanya. Medyo naku-curious din tayo, no, kung ano ang itsura ng ibang bahagi ng kanyang katawan. Actually, it feels like it's a mutual feelings, no? Wow. With the Ace of Wands. So, ang nakikita ko naman dito, gifted, no? Itong taong ito. Gifted means, pwedeng malaki, no? Ang ibang parte ng kanyang katawan. Pwede rin sabihin natin, magaling itong mag-perform. Ace of Wands, ito yung sinasabi nga natin na nagsisimula na yung init, kumbaga, no, ng ating pag-ibig. May pulot-pukyutan, di ba? With the milk and honey. So, ibig sabihin, nakikita nyo na rin na posible, no, na magkaroon talaga kami ng intimate moments with each other. And katulad ng sabi ko, mirrored energy ito. So parang yung pinipili, yung iniisip mo, yun din yung iniisip niya. The World card. The Ten of Swords. And the Judgment. So ang nakikita ko dito, pile number 1, parang galing tayo sa isang hindi kagandahang relasyon, no? Pwedeng ikaw ito, pwedeng siya. Na sinabi natin, kung sakaling magkakaroon man ako, no, ng bagong karelasyon, mag-i-stick na ako doon. So, eto na nga yun. The World card, maraming mga bagay na, kumbaga, pangako, na magagandang pangako, na pwede niyong maranasan. Actually, eto na yung mga pagbabago. This could be a life-changing experience, you know, para sa inyong dalawa. With the Ten of Swords, the Hierophant, and the Ace of Cups. For a few numbers of you, galing kayo sa isang hindi magandang relasyon. So, both parties, no, pwedeng galing sa, nagkaroon kayo ng separations. So, after the separations, doon nyo natutunan na mahalin yung sarili ninyo, mas lalong mahalin ang isa't isa dahil na-value nyo, no, ang relasyon habang kayo'y magkahiwalay. Now, let's check the Death card in here. The Eight of Cups. And the Death card is clarified by another Death card. So, pwede itong talagang nag-break tayo, nagsimulang muli. Kasi napagtanto natin with the Eight of Cups, hindi talaga nawala ang pag-ibig, no? Pwedeng ang physical na katawan ay lumayo, pero ang damdamin nandun pa din. So yun, ang tunay na nararamdaman nila sa inyo is sure na hindi na ako aalis. Willing na akong ilagay ang aking sarili sa tahimik. Hindi na ako magloloko. At ang pakiwari ko dito, mas lalong mainit ang inyong sexual life, no? Kasi doon yung nga napagtanto na, oo nga, magkaiba nga kami ng nararamdaman dati. Ngayon, sobrang intense. Pakiramdam niya talaga, doon sa mga naghiwalay, bakit pa ako umalis? No, binigay na pala sa akin yung dinadasal ko. So, ito ang iyong reading para sa ngayon. Pile number 1. So, mag-check na tayo sa pile number 2.
Hello pile number 2, ito ang inyong mahiwagang kristal, ang rose quartz. So tignan natin kung ano ang tunay na nararamdaman ng inyong mahal. So, wow, pay attention to the red flags. So ang nakikita ko dito parang medyo nagkakalabuan tayo ngayon. Dumating kayo sa part na nagkalabuan kayo, 'di ba? Sa ngayon parang nakikita mo hindi yata eto yung relasyon para sa akin. May mga nagbago, no, sa kanya, lalo na sa pag-uugali. Retreat. It's a time to disconnect from the world. May mga bagay siguro din na nai-impluwensyahan tayo ng outside factor. No, pwedeng ito ay hindi sa inyong dalawa. Pwedeng may mga sulsol, no, sa tabi ninyo. Naku, mahirap yun. And I think meron kayong pupuntahan, no, this summer. To unwind. Siguro para lang din makapag-usap, no, ng ano bang pwedeng maging solusyon sa ating problema ngayon. Express your love. Ang maganda naman dito is vocal tayo sa nararamdaman natin, no? Kung galit tayo, galit tayo. Kung totoo naman nating nararamdaman yung, oy, love na love ko siya today, no? Ina-express natin yun sa maraming paraan. Pwedeng in verbal form, pwedeng nagbibigay tayo ng regalo, 'di ba? So, napakatotoo nitong nararamdaman natin ngayon kasi hindi natin binabaliwala yung sarili nating emosyon, no? Pag tayo'y masaya, ina-express natin. Kapag tayo'y hindi ganun kasaya, nasasabi din natin. Yung ibang relasyon kasi, 'di ba, kinikimkim. So, the soulmates. Ito, the soulmates. Imagine, at kulang ng isa, kumuha tayo ng isa, kinulang siya ng isa. And why? So, ito na. Diba, tama nga. Medyo nagtatanong na tayo. Ito ba ang dinasal ko? Ito ba yung sinasabi nating sagot, no, sa aking mga panalangin? So, ano ngayon ang medyo hindi tayo sure ngayon sa relasyon natin? Tingnan natin ang totoo nilang nararamdaman. Again, medyo R-rated to, ha? Wow, with the 9 of spades. So, pakiwari natin, no? Medyo ayaw natin lalo na kapag pinipilit tayo. Hindi, nai-stress tayo kasi minsan may mga bagay na gawin mo to. Eh, hindi naman ako yon, 'di ba? Hindi ako itong tao na gagawin yung mga bagay to please you, no? Pero minsan napipilit tayo. Doon sumasama yung loob natin. With the 6 of coins. So, ang nakikita ko naman kasi dito, no, mas pinapahalagahan nyo, no, yung mga tamang dapat gawin, yung mga tamang dapat na, yung mga tinuturo, no, ng ating mga magulang, no. Siguro naisip din natin, gagawin ko bang magkaroon ng intimate moment sa kanya? Nasa tamang edad na rin naman yata ako, no? Kumbaga, nagbalanse yung binibigay mo. Minsan ayaw, minsan gusto. Again, napakatotoo. Wow, with the Hierophant. Ang maganda naman dito sa Hierophant, no? After nating magkaroon ng hindi pagkakaintindihan, nandito tayo sa part na pag nagkaayos, talagang pag sinabi natin, ay tigil na natin tong away, kalimutan na natin to. Oo naman. No, parang talagang itinatabi nyo na yung mga
dapat kalimutan and moving forward. The Six of Pentacles. Six of Pentacles, lumabas na naman. So, I think that this is a mutual understanding, mirrored energy. So, yung nararamdaman niya, nararamdaman mo din. Or, naiintindihan niya yung sinasabi mo, whether kung paano mo siya i-express o hindi. So, ang ganda ng magnetic energy nitong dalawang to. No? Dahil, kinag-communicate sila, kaya hindi, nandun yung magandang relasyon when it comes to energetic, no? Kumbaga, gamay na gamay nyo ang isa't isa. The Eight of Swords. So, ang nakikita ko lang naman dito, kaya ka masyadong feeling mo minsan nasasakal, may konting obsessions na dito. Siguro, ayaw kita palabas ganyan, no? Kaya mag-asawa kayo, kaya magjowa pa lang kayo. Nandun na yung higpit. I think it rooted from may konting obsession, no? So, ibig sabihin, ganun ka kamahal. Kumbaga sa kanya, valuable ka, na ayaw kanyang ipamahagi ba sa iba. Ang hindi lang maganda dito is when it comes to parents sometimes, no? Parang feeling niya, kalaban niya yung parents. With the Queen of Swords. So, medyo agresibo din naman tayo when it comes to expressing our emotions. So, dumadating dyan yung nagsisigawan. So, I think that's the red flag. Yung sa parents and dun sa nagsisigawan. Masyado kasing intense yung relasyon. With the King of Pentacles and the Two of Pentacles. So, kung napapansin mo na medyo either nagdadalawang isip ka kung ibibigay mo, no, yung tamang pag-ibig, kasi intense naman, mahal ka naman ng tao. Siya naman nag-iisip, no, bakit parang pumapalag tayo or parang meron tayong reservations when it comes to giving them the relationship. Kaya medyo dadalawang isip sila, ano pa ba yung pwede kong ibigay, no? So napaka-generous naman nitong taong to. Sabihin mo lang with a higher font in here, papakinggan ka. I think ang sa relasyon na to, nagka-clash kayo palagi, 'di ba? Dahil sa matinding emosyon. Pero when it comes to love, mas matindi to magmahal kaysa dito sa number 1. No? Ibig sabihin, ang tunay nilang nararamdaman, medyo mas mahal ka nila kaysa sa sarili nila, ganun, or kapantay ng sarili nila with the Six of Pentacles. Masyadong expressive, sa maraming paraan ang nararamdaman. So, when it comes to intimate moments, no, ayaw mo lang baka may mga posisyon na hindi mo gusto. So, medyo napipilitan tayo. Sabihin lang natin, no? Kapag nandun tayo sa naglalabing-labing, sabihin lang natin, hindi kasi ako yun, pero sa malumanay na paraan, no? Again, mahal ka ng taong to. So, ayun ang iyong reading. Number 2, mag-proceed na tayo sa number 3. Yan. Hello, group number 3. Ito ang iyong mahiwagang crystal and tiger eye. Remove natin si number 2. Ito yung iyong reading. Ito ang iyong cards, no? Tignan natin ang iyong reading. Pile number 3. Getting to know each other. Ayan. So, parang ang sinasabi natin dito, medyo bago-bago ito. Kung matagal man, nandito tayo ngayon sa part na ngayon ko pa lang ini-express yung sarili ko, no? Ang nakikita ko dito, hindi pa ganun kahinog
ang pagkakakilala natin sa isa't isa, no? And as time passes by, no, parang doon pa lang nagkakaroon tayo ng bonding, doon pa lang tayo nagkakaroon ng, sabihin nating, pagkakaintindihan. Marami pa tayong pwedeng i-discover, no, doon sa tao. Playfulness. So, ang maganda naman dito, pwedeng prankster siya, mapaglaro. Sana doon lang siya mapaglaro, no? Hindi doon sa nilaro yung pag-ibig o yung puso nyo. Pero ang nakikita ko naman dito, komedyante. No, yun yung ibig sabihin niya. Walang dull moment. No, napakasaya nitong kasama. Actually, parang joker ba? No? Gustong-gusto siya either ng kapamilya, ng kapuso, just kidding. Kapamilya ng mga kaibigan mo, no? Very soon. So, I think kung hindi pa kayo masyado na or hindi pa finalized, hindi pa official, no, ang inyong relasyon, nandito tayo sa mutual understanding stage, ay wow naman. Ang nakikita ko dito is malapit na o magiging official po tayo, no? Message na baro. Ang dami-daming mga bagay gustong sabihin, mga kinukubling damdamin or emosyon. So, hindi siya masyadong probably vocal when it comes to love. Vocal siya when it comes to sa pagbibiro. Pero yung nararamdaman medyo tinatago, 'di ba? Poised. So, ang nakikita ko dito, meron siya sigurong insecurity, no, sa kanyang sariling pagkatao. Pero, ang maganda naman sa kanya is pinipilit niya, no, na pwedeng itago din ito. Again, isa yun sa mga bagay na pwede nating ma-discover sa kanya. TikTok. So, very soon and TikTok, no, hindi to yung app, no. Ito yung parang sinasabi natin, pwedeng ang bilis din ng pangyayari. Nandito na kayo sa stage na, eto na ba, malapit na ba niyang sabihin? Actually, malapit na. Wow. The Knight of Wands. So, ang nakikita ko dito, no, pile number 3, parang dumadating na yung part na medyo lumilikot na yung kamay niya kung saan na siya umahawak, no? Or maybe intentional, unintentional, nagiging komportable na. At ganun ka rin naman. So, nandito pa yung mga time na, no, pwedeng umuutot tayo sa harap niya, well, or siya, kasi playfulness nga, no? At wala naman yun sa kanya. Wow. The Sun. For a few numbers of you, it could be an LGBTQIA relationship, no? Pero ang ibig naman sabihin nito is maganda yung nagiging bunga, no? In fact, parehos kayong intense sa nararamdaman ninyo. Pwedeng isa lang yung hindi nagpapakita or both kayo malihim sa tunay yung nararamdaman. Wow. With the Knave of Wands. So, ang nakikita ko naman dito, no, kumbaga, gusto nyong dalhin ang isang relasyon sa mga bagay or i-discover ang isa't isa. Pwedeng gawin ang mga bagay na hindi pa natin ginagawa. Medyo, nandun na tayo sa nagwa-wonder tayo. Ano kaya kapag nandun kami sa intimate moments? Diba? With the 5 of Cups. So, parang meron ditong nanghihinayang ako kasi bakit ngayon lang siya dumating sa buhay ko? Kanta ba yun? No? Ayokong kantahin, baka magka-copyright tayo. Pero, yun, pakinggan niyo yung kanta. With the 4 of Cups and the Magician. Well, ito ang medyo komplikado.
may iba sa inyo, yun na nga din, bakit ngayon ka lang? Kasi, pwedeng kaya pala may lihim dahil meron tayong somehow, either meron siyang karelasyon ngayon o meron kang karelasyon ngayon. So, parang unti-unti kang nahuhulog, no, sa tao. Again, wala tayo dito sa para i-judge, no, itong reading na ito. Sino ba naman tayo para i-judge damdamin ito, no? With the Five of Cups, hindi ko sinasabing tama, hindi ko sinasabing mali. Ang akin lang ay ako'y nagre-read, no? Temperance and the Ace of Pentacles. So, ito pala yung mga kaya pala sinusubukang itago kasi medyo komplikado. Kasi parang merong nauna. No, Ace of Pentacles. Wow. Pwede may nauna tayong crush, hindi nangangahulugang love. Pero malakas talaga yung hatak nitong taong ito, no? With the Devil card and the Two of Swords. So, nandito tayo sa parang iniisip natin or iniisip niya. Hihiwalayan ko ba to? Kasi siguro nandun tayo sa morality wise. So, ayun na nga. Kasi feeling niya mali. Pero ang lakas din ng hatak ng hindi ko rin kaya. So, medyo kaya nandun yung naguguluhan. Kasi medyo nandito na tayo sa stage na nahuhulog na ako. Na mas mahal ko na siya kesa sa nauna kong nakita. So, kung yun yung hinahanap mo, at ito yung confirmation, mas mahal ka nga kesa dun sa either na unang nakita or sa ex, no? Pwedeng tawagin na nating ex. So, ikaw ang mas pipiliin. Pwede tayong na-in love dito nang hindi natin inaasahan kasi nga mapaglaro, joker, no? Habang tumatagal, doon mo naiisip na syempre may isip din tayo na ay malito, pero wala na, kumbaga nandun tayo sa nahuli na tayo, napana na tayo ni Cupido, no? At ganun din naman siya. So ito ang yung reading for now. Maraming salamat. Don't forget to subscribe to the channel. Click the subscribe button. Comment down below kung kayo nakaka-resonate. Namaste at see you sa susunod na reading. Paalam!